Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? 2 yan. Ibig sabihin, tumaas na po ang bilang ng mga mahihirap na pamilya. So ito pong bagong 2.8 family, hindi po tao. 2.8 families po ang nadagdag ngayon sa panahon mula po last year hanggang ngayon, no? So 2 milyon o kulang-kulang 3 milyon na pamilya ang naghirap sa loob ng 1 taon ni Bongbong Marcos. At dahil dyan, putok rin po yung balita na 16.2 trillion na po ang ating pagkakautang. Ngayon po, baon tayo sa utang, dumarami yung mahirap. Pero tignan nyo po ngayon, no, naglabasan po yung atake na naman sa mga Duterte. Minsan ginagawa na lang po nilang diversion, no? Lagana po ang kahirapan, lagana po ang baon tayo sa utang, mataas ang presyo ng bilihin. At ngayon po, sikat na sikat yung expose nito ni Mayor Magalong ng Baguio City, yung 777. Tanging solusyon po nila, atakihin ang mga Duterte. Yan po mga paglilingkod natin. Iisa-isahin po natin yan. Pag-usapan na po natin, no? Ang aga nun, ganyan talaga. Ikaw na nga nagpatunay. Ngayon tayo baon sa utang. No? Umuutang na walang pandemya, umuutang na walang proyekto. Tapos isisisi kay Duterte. Yun po patunay. No, yung pumasok na yun. Yung sinasabi natin. Hindi mo na kinakailangan. Hindi mo na kinakailangang patunayan pa na magbasa ka ng kung ano-ano. Yung mismong pagpasok niyan, magtatatlong taon na po si Marcos. 2.5 taon na po si Marcos. Si Duterte ba? Sagutin lang po natin, no? Alam po ninyo, alam po ni Marcos na may utang. Pero tumakbo pa rin siyang presidente. Tapos sasabihin nyo pagtatanggol, yan namang utang na yun Kaya dati pa yan, nagbabayad lang si Marcos. Pag Nako, ang dami pala natin pag-usapan kung ano na lang po. Ito po, unahin na natin to, no? Ito pong 2.8 million, no? 63% po ang nagsasabi. Sa ano po to, SWS survey, 63% nagsasabi na sila ay mahirap ngayon. Nadagdagan po yan ng 2.8 million families ang nagsasabi na sila'y naging mahirap. Yung 2.8 million po na to, sila po ay bagong mahihirap, no? Bagong mahirap. Ano lang po kayo, yung nagsasabi po na frozen ako. Anong tawag doon? Restart nyo lang. Ganyan talaga buhay. Okay. Mga bago po tong mahihirap, no? Na dati silang hindi mahirap, pero ngayon kinoconsider na nila yung sarili nila na mahirap. Mataas pa rin po ang presyo ng bilihin. At ang nakakatawa po dito, pinagmamalaki po nila yung kanilang hakbang. No? Ano po yung hakbang nila? Ito po yung magbenta ng murang bigas sa Kadiwa Center. Ang dapat ang nilulutas nyo, hindi lang yung pampropaganda Sasabihin nyo naman, may mura ng bigas sa Kadiwa. Alam nyo po, hindi po lahat, hindi po buong Pilipinas may Kadiwa. At hindi lang naman po kayo presidente, hindi lang naman si BBM presidente sa mga lugar na may Kadiwa. Presidente siya ng buong Pilipinas. So dapat pag naglutas ng problema, no, pambuong Pilipinas. Okay. Ito po, naghanap po tayo ngayon. May bumabaha na naman. Naghanap po tayo ng pondo dyan sa lintik na flood control project na yan. Wala po mapakita.
na malalantad po sa atin 16.2 trillion na po ang utang natin. Iniwan po ni Duterte yan, 12 point something lang. 12 trillion lang mahigit eh. Ibig sabihin, ang laki na po na naidagdag ni Marcos sa utang ng Pilipinas. Kaya po kung sasabihin nyo na Duterte pa rin, wala pong sumita kay Duterte ng utang nung panahon niya. Bakit? Meron pong build eh. May nakikita pong proyekto eh. Kaya po nasisita yung idol ninyo. Wala namang nakikita kaming malalaking proyekto. Ikalawa, si Duterte, nagkautang-utang, may pandemya tayo. Imaginein po ninyo may pandemya, nagbenta ba ng ginto si Tatay Digong? Hindi nagbenta. World record po ngayon, nagbenta ng ginto eh. Di ba? Nagbenta po ba ng mga ari-arian? Tangka ni Digong, sabi ni Tatay Digong, benta ko kaya tong cultural center. Pero alam niya po na yung pagbebenta po ng mga ari-arian ng gobyerno, in the long run, talo tayo dyan. Di ba? Kasi mawawala ka ng pagkakakitaan eh. Eto pong gobyerno to, kakaiba eh. Nagbenta na tayo ng ari-arian. Ibig sabihin, taghirap na tayo. Nag-privatize tayo na NAIA, pumasok pa rin na pera yun kasi nagbayad yung mga yan. Nagbenta tayo ng mga lupain, nagbenta tayo ng pag-aari natin, pasok pa rin yan sa atin. Nagbenta tayo ng ginto, pasok pa rin yan. Tinaasan ni Recto lahat ng mga koleksyon sa government controlled corporation. Taas pa rin po ng pumasok pa rin sa pamahalaan niyan. Despite po ng lahat ng pumasok na daan-daang bilyon, kasama na po yung 60 billion buhat po rito sa PhilHealth, yung 117 billion buhat po sa PDIC, no? Ang dami po, daan-daang bilyon po ang pumasok. Diniklara nga ni Recto na tumaas ang kita natin sa non-tax. Ang dami pong perang pumasok sa Pilipinas despite po ng mga binentang ginto, binentang ari-arian, privatization ng NAIA, nakuha pa rin po nating mangutang ng napakalaki. Siyempre, issue po sa lahat yan dahil tayo magbabayad niyan eh. Despite ng napakaraming pera, hindi pa rin nalutas yung suliranin ng Pilipinas na mataas na presyo ng bilihin. Despite na sangkatutak ang binenta, meron pang, di pa natin nabanggit yung Maharlikapan, wala pa rin nagawang malalaking proyekto. In fact, 80% ng budget dyan sa yung hinuhukay, yung subway. First time sana magkakaroon na ng subway dito sa Pilipinas. No? Hukay na ng hukay nung panahon ni Duterte. Ang target niyan by 2028, meron na nag-ooperate. Paano mag-ooperate yan? 80% nun. 80% ng budget na yun, binawi para ilagay sa mga lintik na flood control. Para ilagay dyan sa mga multi-purpose building. Despite na lahat ng pinag-uusapan natin sa lapi, baon pa rin tayo sa utang. Okay. Ano ang layunin nila ng ayuda? Bakit namimigay direkta na ng pera? O pera na. Hindi na proyekto, pera na mismo. Bakit? Para maibsan daw, para daw yung matulungan yung mga mahihirap. Daan-daang bilyon, 500 billion last year. Ngayon, 600 billion ang pamigay, direkta ayuda. Direkta na, wala nang isip-isip. Pumila ka, pera, eto. Sakmalin mo. Eto pera sa inyo. Direkta na, susunganga na sa mga Pilipino. Despite ng lahat ng yan, daan-daang bilyon.
nadagdagan pa rin ng mahihirap. Hindi po yan yung solusyon. Mali ang direksyon natin. Mali ang tinatahak ng gobyerno na direksyon. Kahit pala, Badong, ibig sabihin, ano yung sinasabi ni Saldico? Na malinis. Sabi ni Martin, lahat yan merong pangalan. Lahat ng binigyan namin merong totoong tao. Namigay kami na ayuda, totoo yung mga pinagbigyan na yan. Ano naman sabi ni Saldico? Hindi kaya katulad ng confidential fund. Atake pa rin sa confidential fund. Hindi yan katulad ng confidential fund ng mga piatos-piatos. Eto, mga totoong tao. Pagpalagay na nating walang nakawang naganap. Pagpalagay na natin yung mga pinagbentahan ng ginto, yung galing sa PDIC na 117 billion, yung galing na kinuha sa PhilHealth ay napunta talaga sa tao. Mali pa rin ang direksyon. Bakit? Dinala nyo sa ayuda, dinala nyo sa mga walang pakinabang na flood control. Flood control, bakit may baha pa rin? Nabasa ko lang kanina, yung San Miguel Corporation, no? Nagtatanggal ng mga debris dyan sa Pampanga River. Ano po sabi ng mga taga Pampanga? Dahil lumalalim na po uli yung aming mga river, mabilis na po na nawawala yung baha. Hindi katulad dati. Yun naman pala, ganun lang pala yung tama pala si Duterte, maglinis ng Ilog Pasig, maglinis ng Manila Bay, maglinis ng mga estero. Kaya pala mabilis na yung baha sa Maynila noon. Ngayon matagal kasi wala na kayo nakikita naglilinis. Mas gusto nila magpatayo ng flood control. Samantalang ang solusyon pala, mas mabilis, linisin mo yung mga pinupuntahan ng mga tubig para hindi bumara. Okay, balikan natin, no? Wala pong silbi yung mga kaaayuda natin. Dumadami po ang mahirap. Ibig sabihin pala, Badong, hindi sapat na magpondo ka ng proyekto. Kinakailangan pala yung mga pinupondahan, palagay na natin, hindi ko po sinasabing hindi sila magnanakaw. Hindi ko po sinasabi na mali si Mayor Magalong na may 777. Ayan, direkta yan. Direkta po yan. Inakusahan kayo ni Magalong. Lahat ng congressman na sumasama may 777, 21 million. May sumagot bang congressman? Mayroon bang congressman na pinabulaanan si Magalong? Wala. Ang sinagot nila ng mga bata ni Marcos, yung mga nagpo-post sa social media, eto sagot nila. Ikaw din naman, Mayor Naroon ka rin sa pamimigay ng tupad Ikaw rin naman, Mayor Naroon ka rin sa pagbibigay ng ayuda. May picture kami Anong koneksyon? Inaakusahan yung mga congressman na kada sasama may 777, 21 million. Ano koneksyon? Bakit hindi pamimigay nila Magalong yan? Ninakaw, hindi pala. Pondo yan para sa taong bayan. Bakit yung taga Baguio, hindi siya, pipigilan niya yung tupad, pipigilan niya yung AIX at AKAP? Hindi naman yan yung binibintang niya Ang binibintang niya, pag sumama yung congressman, may automatic na 777. Iba yung sinasagot niyo